inyong lahat na naririto sa Our Lady of Hope, Isa Town, Bahrain Chapel. Maging sa mga naka-online sa video streaming, Isa Jesus Facebook account. Ngayong araw ng Biyernes magagawa ang Charismatic Prayer Service sa pangunguna ni Bishop Faustino Diopante Reyes II. Ang charismatic na panalangin ay isang masigla, kusang loob at madamdaming paraan ng pakipag-ugnayan sa Diyos na nagbibigay din sa aktibong presensya ng banal na Eucharistia at ang banal na Espiritu. Nakapokus ito sa walang katapusang papuri, pagpapasalamat at pagbubukas ng puso sa mga espiritual na regalo tulad ng paggaling, propesiya at pananalangin sa ibang wika. Ang isang mabisang charismatic na panalangin na ginagawa sa grupo ay karaniwang sinusunod sa simpleng strukturang ito. Papuri at pagsamba, ang praise and worship, pagsimula sa pamamagitan ng pagkilala sa kadakilaan, kabutihan at kapangyarihan ng Diyos, paghahandog at pagtatapat, paghingi ng gabay at kapatawaran, habang buong pusong binibigay ang sarili sa banal na Eucharistia na Espiritu. Paggaling o panalangin, intercession or supplication. Magsitayo po ang lahat. Tayo mag-alay ng pananalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen. Panginoong Yesus, buong puso kaming tinatanggap bilang aming Diyos at tagapagligtas. Pinupuri ka namin, O Diyos, ang aming buong buhay at ang bawat isa na naririto ngayon. Banal na Espiritu, lumapit ka sa amin. Punuin mo kami ng iyong presensya. Hinihingi ang iyong karunungan at lakas upang magawa namin ang iyong kalooban sa araw-araw. Panginoon, kung mayroon man kaming karamdaman sa aming katawan o isipan, pinapanalangin namin ang iyong mapaghimalang pagpapagaling. Linisin mo kami sa anumang takot, alalahanin at kasalanan. Hinihingi ko rin ang iyong gabay ng aming pamilya at gawain. Pinagkakatiwala namin sa iyo ang lahat ng aming pangamba. Sa iyo namin binabagsak ang aming mga pasanin. Sa iyo namin papuri at karangalan. Ang kadalasan itinataas ko ang lahat ng ito. Makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, Espiritu Santo. Amen.
siya. Halapak ang iyong kamay, itaas at ituway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Halina sama-sama, purihin natin siya. Halina sama-sama, awitan natin siya. Ipalakpak ang iyong kamay, itaas at itaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Dunya ay kapayapaan, dunya ay kagalakan, dunya ay katakasan, sa bawat putong nakapagas, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay. Sa Kanya. Sumigaw, kagalak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, kagalak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat puso nakapagas, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasamba. Para sa Kanya, para sa Kanya. Manalang sa Kanya. Ay buti-buti mo, Panginoon. Tunay na ikaw ay mapagmahal at minamahal din ka namin. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kamahal ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras.
iyong kaawaan ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di magbabago, mabuti ang Diyos ang inaaman. Minsan pa pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay kang ika'y walang katulad, tunay kang ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos ang inaaman. Pinupuri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago, mabuti ang Diyos sa langit at lupa. Mabuti ang Diyos sa langit at lupa. Mabuti ang Diyos sa amin at magmahal. Panginoon, kung wala ka ay wala din po kami. Kailangan ka namin sa oras na ito. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mo lahat, pag-ibig mo'y tapat at wagas, O Diyos. Walang papatay sa kabutihan mo. Walang papatay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos at sa amin, sa lahat ng oras, maiyan ka sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais
nagbabago, Diyos lang sa amin, tanging sandigan, layan pa sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Panginoon, ikaw ang dakila at mapagmahal sa amin. Salamat sa buhay ng bawat isa na naririto, Panginoon. Salamat sa trabaho ng bawat isa. Salamat, Ama. Diyos ka Kami na ganito pagkakataon. Salamat na buwan, nandiyan ka sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos lang sa amin, tanging sandigan, nalan ka sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, maliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Patuloy po tayo sa diwa ng pagsamba at pananalangin habang tayo po ay nakayupo at nakapikit. Damihin natin ang presensya ng ating Panginoon. Sapagkat sinabi niya kapag mayroong dalawa o tatlo ang nakakaipon sa kanyang dakilang pangalan, siya ay naroon sa ating kalagitnaan. Tandaan po natin ang banal na Espiritu, bagaman di natin nakikita, siya ay ating mararanasan, lalo na sa hapon ito. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos, Ama naming sumasalangit, kami po ay nagpapasalamat sapagkat dinala mo ang aming mga panyapak sa lugar na ito. Bagamat marami kaming mga priorities, marami kaming mga inaalala, iniisip na dapat namin gawin. Subalit, una naming hinanap ang iyong kaharian. At sinabi mo sa iyong salita sa Matthew chapter 6 verse 33, kapag una naming hinanap ang iyong kaharian at ang iyong katuwiran, ng lahat ng bagay ay idaragdag mo sa amin. Kapos sa oras na ito, pinagkakabiwanan namin sa iyong lahat ng aming gaganapin sa araw sa lugar na ito, mula sa pagpupuri, sa pagsamba, sa pananalangin, sa testimonya at pakikinig ng sa iyong salita. Hayaan mo ang iyong dakilang presensya at banal na Espiritu ang siyang bumukob sa lugar na ito. Salamat po sa buhay ng bawat isa na narito. Alam po, hindi po ito isang aksidente upang kami po ay magkasama-sama muli pagkos meron ang dakilang plano sa bawat isa. Ihanda po ang aming mga puso sa mga susunod pang bahagi ng panambahan ngayon sa charismatic service ng Our Radio Hope. At patuloy namin bilangin sa lahat ng papuri, pasasalamat at pananalangin na sa iyo lamang, O Diyos. Sa pangalan ni Jesus, kasama ng aming Andre Maria, Our Radio Hope, ito po ang aming samu at dalangin. Sa ngalan ng Ama, Anak, Espiritu Santo. Amen at Amen. Sige po, palakpakan po natin ang banal na Diyos. Amen. Sige po, magsipo muna tayo. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga kapatid at sa ating bisita na bago, si Brother Mark. So, welcome sa our Radio of Hope, and you are here because God has a wonderful plan
you. And sa ama po na Brother Jason and sa kanyang mga team. Yan. And of course, kay Brother Brian, salamat. At muli, narito kasama ka namin. At sa mga kapatid namin narito, patuloy na tayo po ay sa mga narito po, magandang hapon po sa inyong lahat. Binabati ko rin ang lahat ng mga subscribers sa ating live video streaming sa Isa Jesus Facebook account. Sa mga kumpani kung mundo kayo naroon. Kayo po ngayon ay nanonood ng isang monthly charismatic service ng Our Lady of Hope dito po sa Isa Town. So ginaganap po natin ang monthly charismatic service tuwing second week of the month po. Tulad ngayon po at sa Sunday po nagaganapin po. At tayo po simultaneously ay naka-live sa TikTok account ng Isa Jesus at patuloy na maraming sumusubaybay, pagpalain kayo ng ating buhay na Diyos. Ngayon po ay dadako tayo sa isang patotoo, no? Ang charismatic service po ay isang paraan, tulad ng pinaliwanag ni Sister Eliza kanina, isang paraan din ng ating pagsamba sa Diyos. O maraming forma o pamamarang pagsamba. At dito rin po sa pagpamagitan ng pagpapalakpak natin, pag-awit, maging sa pagsayaw, no? Kung you feel dancing, you can dance. Tulad po ni Haring David. Si Haring David po, siya po ay tinaguri ang a man after God's own heart. Ibig sabihin, si Haring David ay isa sa mga paborito ng Diyos. Lagi kasi inisip ni Haring David kung paano niya i-please ang Diyos. Magmula sa pagiging pastor, siya na-promote siya hanggang siya maging hari ng bayan ng Diyos. At nung siya isang araw, kumakanta siya sa Diyos, nagpupuri siya, sumasayaw siya, tumulundag, pumapalakpak. Sinita siya ng kanyang asawa, si Michelle. Ang sabi ng kanyang asawa, David, hindi ka ba nahihiya? Hari ka pa naman? Nagdululundag ka dyan? Nagsasayaw ka dyan? Hindi ka nahihiya sa mga tao makita sa'yo? Anong sagot ni Haring David? Ang sabi ni Haring David, hindi ko iniisip kung ano ang iisipin ng tao. Ang iniisip ko ay kung paano ko malulugod ng Diyos. Wala akong pakialam ano man ang isipin nila. Umalakpak ako, umawit, tumalon, ito'y pamaraan ko ng pagsamba sa Diyos. Nawa mga magulang maunawaan natin at maintindihan. Ang pagsamba, hindi lang yung pagtayo, pag-upo, pag-kneel o pagtuwad, hindi po. Maraming paraan ng pagsamba. And even pagpalakpak, pag-awit, pagtaas ng kamay, pagwagayway ng kamay, pagyuko, yan po ay paraan po ng pagsamba. And even sa pakikinig ng salita ng Diyos. At ngayon po ay makakapakinig tayo ng isang patotoo o exhortation na bibigay sa atin ni Sister Grace. Sige po, palakpakan natin ang Diyos sa buhay ng tao nito. Sister Grace. Magandang hapon po sa inyo lahat na nandito ngayon na nagkaisa. Magandang hapon, Sister Grace. Ito po yung pinakauna-una kong patotoo sa sarili ko. Parang hindi po mapaliwanag kung bakit ako nagkagaganito. Ito parang nararamdaman ko is naluluha. At saka parang masaya. So, nung nangyari sa buhay ko, na nandito ako ngayon sa ibang bansa, hindi ko po akalain na yung tiwala ko sa Panginoon ay parang, kumbaga, hindi ko na-expect kung lahat ng mga ginawa niya sa akin. Lalo na po sa akin yung mga trabaho. Akala ko, walang magtitiwala dahil nga po sa sitwasyon ko. So, yun po, nung nandito na po ako sa mga nangyayari sa akin, ang iniisip ko po na walang magtitiwala dahil sa sitwasyon kong ganito.
So, nagdadasal ako palagi sa kanya, pero parang hindi ko inaasahan. So, nung time na yon na nagkaroon po ako ng maraming trabaho, kumbaga, ang inaakala ko hindi mangyayari sa akin, parang nangyari siya na nagbibigay sa akin ng lakas sa araw-araw kung paano niya ako ginabayan. Sabi ko sa sarili ko, Lord, ikaw na bahala sa akin. Kasi ikaw lang naman nakakaalam kung ano talaga mo sa puso at isip. So yun po, hanggang ngayon, nagpatuloy na po ako ngayon at dumaan po ng ilang buwan na wala na rin ako ng pag-asa about doon sa ama ng anak ko. So doon na po nangyari na bigla po siyang nagparamdam at yung anak ko ay kinausap niya. Sa tagal-tagal po ng agahon, almost 16 years, na kinausap niya yung anak ko na noon na sinasabi niya na hindi daw sa kanya yung anak niya, hindi daw siya yung ama. Pero hindi ko na-expect na gano'n na pala yung plano ni God na magkausap sila kahit na hindi sila nakita sa personal. So, yun po ang isa sa pinakamagandang ginawa sa akin ng Panginoon na hindi ko nakakalain na magagawa yun sa buhay ko. So, hanggang ngayon, labis po akong nagpapasalamat sa Kanya at patuloy po akong maglilingkod sa Kanya hanggang ngayon. At yun po, sa mga kapatid natin na nawala ng pag-asa sa buhay, magtiwala lang po kayo. Magdasal kayo, magtiyaga at huwag po kayong bibitaw. Manalig po kayo palagi at ibibigay niya po. Pero hindi po sa ngayon. Baka meron pong paraan or sa takdang panahon niya maibibigay yung lahat ng yun. Yun lang po. Maraming salamat. Sige po, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ni Sister Grace. Salamat, Sister Grace, sa iyong patotoo at narinig natin ang kabutihan ng Diyos kay Sister Grace. Ngayon po, brothers and sisters, ay pupunta po tayo sa isang bahagi din ng pagsamba. Tulad ng sinabi ko, hindi lamang tayo sa pag-awit, sa pakikinig ng salita ng Diyos, maging sa pagsamba rin po yung pagbibigay natin. So, dadako po muna tayo sa pagbibigay po o ating Thanksgiving offering. Just let me remind you, brothers and sisters, before we do this form of worship, we prepare our gifts to the Lord. Nagbibigay tayo ng ating biyaya. Let us remember that our offering is not merely a financial contribution. It is an act of worship, gratitude, and trust in God's loving presence or providence. So, ibig sabihin, habang tayo ay naghahanda ng para sa ating mga handog sa Panginoon, alalahanin din po natin ang paghahandog natin ay hindi lamang pagbibigay ng salapi. Ito ay isang gawa ng pagsamba, pasasalamat, at pagtitiwala sa pagmamahal na kalinga ng Diyos. Kaya sa ating misa, sa liturgical services na tinatawag natin, meron tayong tinatawag na offering. Doon sa offering, bago mag-Eucharistia. So ang lahat ng ating tinatamasa, tandaan po natin ay nagdula sa ating Panginoon. Kaya sa ating masaya, mamaya na po kayo magbigay po. Okay lang, ating. So, kita niyo mga kapatid natin, very excited sa kanilang pagbibigay. Wala pang gossip na nagbibigay na puri ng Diyos. Kaya nag-umapaw ang iyong pagpapala. So, tandaan po natin, kinikilala natin ang kanyang kabutihan at nakikibahagi tayo sa misyon ng pagpapalaganap ng mabuting balita. Naway tanggapin natin ang ating mga handog bilang isang kalugod-lugod na alay na binigay ng malaya, may kagalakan at pagmamahal.
So, ibibigay natin yan pag umaawit na. No? Amen natin po ipasa, Sister Eliza, pag umaawit na. So, may I request everyone to please bow our heads and let us pray that our offering may be sanctified by the Lord. Heavenly Father, we thank you for all the blessings you have given us, bestowed upon us. Receive these offerings as a sign of our gratitude, faith, and love. Bless every giver, provide for those in need, and use these gifts for the purpose of your glory and your glory alone. We ask this through Christ our Lord, and through the intercession of our Blessed Mother, Our Lady of Hope, in the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen and amen. So habang likod po ang ating donasyon ay Sister Michelle, can you give us the I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, and in darkest night, you are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived on the goodness of God. And all my life you have been faithful, and all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. With my heart laid down and surrendered now, I give you everything. Your goodness is running after
And all my life you have been faithful. And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Oh, I'm gonna sing of the goodness of God. Thank you, Lord. Amen. Isa pa pong malakas sa palakpak para sa ating Panginoon. So ngayon po ay tatapos tayo sa ating teaching series na ating pong pagpapatuloy ang teaching series. Habang niya gamit si Sir Michelle ang PowerPoint. Gusto ko pong isabihin sa inyo bakit meron tayo teaching series. Dito po natin ginagawa ang teaching education, Catholic teaching education, na kung saan meron tayong sapat na oras para sa ating katekismo o yung sa katuruan ng simbahan. Kaya pag may nakita kayong mga nakalagay ditong CCC, ang ibig sabihin ng Triple C is Catechism of the Catholic Church. So kailangan maunawaan natin sa mas malalim Biblia at pamamaraan ng ating simbahan ang ating mga katuruan. So, Sister Vicente, paki-share mo muna yung topic natin sa series number 2. So, ang session 2 natin ay pinamagatang Sin and Salvation. Dr. Joe, minsan din po ipakita nyo rin po dito sa ating screen para po din sa for the consumption of our viewers. So, ang una pong teaching natin, kung na-miss nyo po, ito po yung God's love. At ang pangalawa po ay ito po. So, next slide, Sister Michelle. Kailangan maunawaan din po natin na ano po, una, ito ang mga learning objectives natin. Pasensya na maliit. So, ang learning objectives natin ay, una, I explain what sin according to the Catholic faith and catechism. Distinguished types of sin. Describes God's mercy. Know Jesus as Savior and Redeemer. And of course, appreciate reconciliation or understand the importance of the sacrament of reconciliation. Now, why do we need to understand this situation at these things? Number one, kapag isang bagay ay hindi natin maunawaan, ang sabi sa Hosea chapter 4 verse 6, the prophet Hosea, my people are being destroyed. Or another version, my people are perished for lack of knowledge. Nasisira. Napapahamak ang aking mga tao sapagkat sa kakulangan ng kanilang kaunawaan. So, una, next slide, ano ba ang sin? O ano ba ang kasalanan? So, it is defined by our church, in the Catechism of the Catholic Church, sin defined as an offense against reason, truth, and right conscience. It is a failure in genuine love for God and neighbor. So, ang ibig sabihin, kapag ang kasalanan daw po ay pagsalansan natin sa una, yung reason, yung kadahilanan, katotohanan, at yung tamang konsensya. Ayan ay nakasaad yan sa CCC 1849 or the Catechism of the Catholic Church 1849 sa katuruan ng ating simbahan. So, number 2, second is sin, go back there. Sin is more than breaking rules. It damages our relationship with, number 1, God. Kasi pag nagkasala ka, you break some rules. So, pwede rin sa iba. No? Let's say yung offenses natin sa iba. Kasi meron yung word na offense. Ourselves, pwede rin sa ating sarili. At papaliwanag natin kung paano. At sa likha, creation. Likha ng Diyos.
Now, the question is, bakit ba tayo nagkakasala? Why do we sin? Number one, kailangan natin maintindihan at maunawaan because of original sin. Sabihin nyo nga, original sin. Original sin. Ano ba yung original sin? Ang original sin ay nagmula yan sa ating ama't ina na sina Eva at Adan. So, original sin, humanity is inclined towards sin. So, meaning, kung meron tayong pinagmulan ng kasalanan, pinanganak tayong may kasalanan na, we are inclined. Ibig sabihin, hindi tayo pwedeng hindi magkasala. Normal sa ating pagkakasala. Bakit? Kasi meron nang nananalitay sa bubog natin. Okay? Even after baptism, kahit mabautismuhan ka, kahit maging sabihin mo, pari ka, lingkod ka ng Diyos, pastor ka o ano man, nagkakasala pa rin, nagkakamali. At makikita natin yung iba't ibang uri ng o tipo ng kasalanan. So according to that, ano yung CCC? No. Catechesis or ano you see? That is a catechism of the Catholic Church. Tandaan yan ha, Catechism of the Catholic Church 405, kahit i-google nyo yan, o i-chat GPT nyo yan, that is the human nature remains weakened and inclined towards sin. Now, wag po tayo, dito po pinag-usapan natin yan dahil lahat tayo nagkasala. Amen? Wala pong banal sa atin dito. Wala pong exception yan. Kailangan maintindihan natin bakit, ano ba yung kasalanan, ba't tayo nagkakasala. Next, please. Ngayon, ito na. Go back there, please. Ito yung types ng sin. Ito yung iba't ibang uri. Number one is original sin. Number two is what? Bakit sabi nga? Venial sin. Pangatlo? Mortal sin. Alam ko, narinig nyo na ito nung bata kung nakakatikis kayo, no? So, original sin means this is a sin came from the Adam and Eve, kay Adan at Eva. Pinapasa ito. Kaya yung mga magiging anak nyo, supling nyo, kung nag-asawa kayo, magkaanak kayo, meron na siyang kasalanan. Why? Because in our DNA, meron ng dugog sa atin na may kasalanan tayo. Amen? Sino lang ang walang kasalanan? Si Jesus. Bakit si Jesus walang kasalanan? Bukod sa anak ng Diyos, physiologically, hindi siya produkto ng mag-asawa. Naintindihan nyo? Hindi siya produkto ng pagmamahalan ni Jose at ni Maria. Siya'y si Maria, na ina ng Diyos sa laman, ay nabuntis sa pamagitan ng Holy Spirit. Alam natin yan, pininiwalaan ng mga Kristiyano, pininiwalaan ng mga Muslim, no, na si Jesus ay pinanganak ng walang kahit kasalanan. Ang blood niya sa DNA ay walang kasalanan. Kaya siya lamang ang exempted. Amen? Amen. So that teaching is from the CCC, Catechism of the Catholic Church, 404 and 405. And that original sin is passed on to all humanity, and it is being removed through baptism. Don't misinterpret me, ha? Hindi sabihin pag binigyan ka na, ay hindi ka na magkakasala. You are still susceptible or pwede ka pa rin magkasala. Pero kapag binautismo ka na, nawawala ka ng kasalanan. Amen? Amen. Kaya, sa lahat ng mga sumampalataya kay Jesus, nung panahon ng mga pinapangaral ng Ebanghelyo, ang mga nagpabautismo sa kanila ay nawalan na patawad na ng Panginoon ng Diyos. Amen? That is the original sin. Now, venial sin. Ito kailangan maintindihan nyo. Ang venial sin, this is wounds or relationship with God. So ito yung venial sin, ito yung kasalanan na sinasabi natin, maliit lang, mapapatawad naman, no? So, but it weakens charity. Ibig sabihin, yung pag-ibig natin ay nababawasan. And this kind of sin is being forgiven through prayer, acts of charity, and the Eucharist. Okay. Ano ibig sabihin nito? Ano bang bigyan kayo isang halimbawa ng venial sin? Ito yung something na sa sarili mo na it could not further inflict others physically. Pero halimbawa, example ng venial sin, yung inggit. Nainggit ka sa kapitbahay mo, nainggit ka sa kasama mo sa trabaho.
Yung inggit na yan is a sin. Because once you did not confess that, or once you did not control that, or ask forgiveness to the Lord, pwedeng maanak yan. Naintindihan nyo? Kagaya ni Abel. Kilala niyo ba sa kagaya ni Cain? Kilala niyo si Cain? Kapatid ni Abel? Si Cain, pinatay niya ang kanyang sariling kapatid dahil saan? Sa inggit. You see? He started with the inggit at lumaki ng lumaki. Kaya, kailangan maintindihan natin sa venial sin that we need to ask forgiveness. And that is basically, it is being forgiven through prayer and acts of charity. When you say acts of charity, gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo. Okay? And the Eucharist, yung Eucharistia na ating ginaganap sa simbahan. Now, listen to this, the third one. Ito yung pangatlong kasalanan. Ano yung pangatlo? Pakibasa? So, 3 conditions must all be present. So, para maging qualified ka sa 3 conditions, kailangan meron ka nito. Great matter, full knowledge, deliberate consent. Okay. Example nito, yung mga nasa 10 commandments, huwag kang papatay. Okay? Huwag kang mangangalunya. Huwag kang magbibigay ng masamang tawag dito, bagay sa iyong mga kasama, kakilala. Yung false testimony. Ito, huwag kang magnanakaw. Ito, great matter, full knowledge, may alam ka. Hindi mo sinasadya. Deliberate consent. Okay? So, ngayon, pag nag-fall tayo sa mortal sin basically destroys charity in the heart and separate us from God's and grace. So, mamaya, ipaliwanag ko kung ano yung grace, no? So, next slide, please. So, tandaan po natin ilang klase ng kasalanan? Original, Venial, mortal. itong 2 and 3, personal natin yan. Sa atin nagmumula. Okay? Ito, wala tayo dyan. Minadala natin yan. Kaya tayo nagkakaroon, nag-fall dito sa dalawa na to na personal natin because of the original sin. Naintindihan natin. Ngayon, kung wala namang original sin, wala ito. Okay? Kaya tayo nagkakasala because of the original sin. Next, please. Now, kailangan maintindihan natin anong epekto ng kasalanan. What is the effect of this sin? Una, pag nagkakasala ka, you separate from God. Nagkakaroon ka ng separation. No? Ibig sabihin yung parang nahihiya ka, tulad na iba't Adan, nahihiya ka. Minsan, kung you belong to some community, parish, ayaw mo na magsimba, si isip mo, madumi ka na, ay, hindi ko naman nagagawa, lagi naman na magkakasala, ituloy ko na lang. At huwag na akong magsimba, paulit-ulit naman kung nagagawa, bigyan ko na ng alyo ang aking konsensya. No? Kakalihin ko na ang aking konsensya para ako ay hindi ko na maramdaman yung tinatawag na konsensya. So, loss of sanctifying grace under mortal sin. Yung sanctifying grace, ito po yung grasya o biyaya. Pag sinabi natin grasya, God is giving us grace even we do not deserve. Ha? Pag sabing grasya, ito yung binibigay ng Diyos. Dapat lagi tayong may biyaya at may grasya. So, in other words, nalolos, nawawala natin sanctifying grace. Dahil nagkakaroon tayo ng broken relationship with God. And the fourth bullet, guilt and spiritual suffering. Nagkakaroon tayo ng guilty conscience. And at the end, nagkakaroon tayo ng spiritual suffering because we try to, lumayo. Get away from the community, nahiya tayo, feeling natin na, ay, hindi na dapat. Dahil meron akong nasaktan, naharap ko na yung society, naharap ko na yung grupo. And another is, it's an inclination toward further sin. Kaya nga, once na hindi mo na control o naiwasan yan, then it will create another, manganganak siya. So, example, binyal, lie. Binyal or mortal? Binyal or mortal ang lie? Mortal. Binyal. Lagi sa binyal. Okay, balik? Small sin, sin small. So, binyal is a small sin. Okay? A lie may seem small,
But repeated lies destroys trust. So may nasira ka na, tama? Kasi lagi kang nagsimula ka magsinungaling sa nanay mo, sa tatay mo. At naging paulit-ulit na humingi ka ng project, kamo pambili ng project, humingi ka ng pera pala para pambili ng project, pero pipupunta ka lang sa may computer shop para mag-gaming. Hanggang sa humingi ka ng malaking pera para sa thesis mo, kunyari, pero bumili ka na pala ng computer dahil hindi ka na nag-enjoy sa parent friend. Bumili ka na ng malaking lamo, thesis ito. So, binigyan ka mo ng pera ng parent mo para bumili ka ng laptop. Hindi lang laptop, kundi MacBook pa. Hiningin mo MacBook o 80,000 o 85,000 para makatapos ka sa iyong kurso. Pero, pambili lang mo na ng iyong pang-gaming. At the end of the day, in-expect ng nanay mo, tatay mo, gagraduate ka, binenta na ang baka, binenta na ang lupa, binenta na ang karayan. Pero at the end of the day, ano nangyari? Hindi pala totoo. So, nabigo mo ang iyong parents. So, ano mararamdaman ng parents? So, baka hindi ka mapatawad, palayasin ka. At hindi nga, minsan may mga magulang na isusumpa ka, o minsan sabihin nila, lumayas ka, ayaw namin maano, patapos ng ginawa mo. So, may mga ganyan pagkakataon na. Ito yung reflection, pero sagutin nyo lang ito sa bahay. No? Have I ever experienced how one wrong decision affected many people? Next slide, please. Now, dito na papasok, mga kapatid, mga magulang, mga nanonood, yung God's mercy and forgiveness. Tandaan natin, ang text natin from the very beginning, Romans chapter 3, verse 23, and Romans chapter 6, verse 23. Romans chapter 3, verse 23 says, "For all have sinned and fall short of the glory of God." Ang lahat daw po ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. In other words, tinimbang ang ngunit, kulang. And in Romans chapter 6, verse 23 it says, "For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus." Meaning to say, ito na papasok yung God's mercy. Ano ba ang mercy? Ano ang ibig sabihin ng mercy? Yung grace, pinaliwanag ko. Yung grace ka, pag may biyaya tayo ng Diyos, hindi mo deserving, pero binigay pa rin sa iyo ng Diyos. Ang mercy, ano ang mercy? Awa, tama. Anong ibig sabihin ng awa? Bigyan kayo ng halimbawa. Halimbawa, dito sa bansang bahay may higpit ang batas, tama? Yes. Pag sinabing huwag kang magdadrive, huwag kang iinom, o huwag kang magdadrive ng nakainom, tama? Pag nahuli ka, nakainom ka, naamoy, magkano na ngayon ang bayad, penalty? Dok, yung mga nagdadrive dito, magkano na? 500, 1,000 BD? 600 first. 600 first offense, 600 BD. Na-offense ang alam dito. Hindi ba? Alam dito. 600 BD, imagine. 600 BD, makatumbas yan ng, sa pera natin, ay 70,000-80,000. No? O 100,000, to be exact. 100,000, unang offense mo. Nahuli ka, halimbawa, isang araw, halimbawa lang ang Doc Joe, nagdadrive. Napainom lang siya. Ang nainom niya, mompo. Tawag ng pangit kasi pinabubos ni Father eh. Sige Doc, ano yung ito? Ngayon, uminom na si Doc ng mompo. Merong violation. Pinara siya, naamoy siya ng pulis. Dapat nagkasala siya sa batas ng bahay. Tama? Ngayon, sinabi ng pulis, sige, umayo ka total. Mumpo naman nga. Pinainom ka pala ng pami nyo, ng imam nyo. Sige. Yun ang mercy. Ano ibig sabihin ng mercy? Nagkasala ka pero hindi ka binigyan ng kaparusahan. Amen? Amen. Ayun ang mercy. No? Binigyan ka ng kapatawaran o hindi mo pinagbayaran ang iyong kasalanan. Nakaliwanag ba yun? That is the mercy. Now, even after humanity sin, God never abandoned us. Even humanity sin, God never abandoned us. Hindi tayo iniwan ng Diyos. Even sa kasaysayan ng salvation history.
laging ang Diyos ay sumasa atin, and God repeatedly called His people back. Lagi lang inaabot ang kanyang tao. Adam and Eve, nagkasala, panahon ni Noah, panahon ni Moses, ni King David, at ng mga propeta. Laging nandiyan ang biya, ang mercy, awa, habag ng Diyos. At sa kapanahunan natin ngayon, dahil ang batas na binigay ng Diyos kay Moses, na sinunod ni King David at ng mga propeta, hindi kaya ng yung lahat ng mga kasalanan sa batas ni Moses, mag-alay ka ng dugo ng hayop, mapagtatakpan na yung, mababayaran na yung kasalanan. Pero, sa dami ng kasalanan ng tao, ay hindi na sapat ang dugo ng hayop. Amen? Kaya kailangan ng isang dugo na walang kahit kasalanan. Iyon ay ang pagdalang ng dugo ng ating Panginoong Hesus Kristo. Amen? At sa pagitan ng kanyang dugo, yun ang nagbigay sa atin ng paglilinis sa ating mga kasalanan. And the gospel is the revelation in Jesus Christ, God's mercy. Sino yun? Tayo. Ako, ikaw, tayong lahat. Ayon sa ating katuruang simbahan, Katekismo of the Catholic Church 1846. And God never tires of forgiving us. Tandaan niyo. Ang Diyos ay hindi nakapagod na tayo ay patawarin. Tayo lang nakapagod na humingi ng tawad minsan at lumayo. Amen? Sige, palapakan natin ang Diyos sa kanyang kabutihan. So, kanyang kabuti ang Diyos. Next, please. That's why Jesus redeemed itong prodigal son, very quick. Kagaya itong fathers, alam itong prodigal son, no? Yung mag-ama, yung bata, umalis, no? Hiningi niya yung kanyang kayamanan. Dalaw silang magkapatid, namuhay ng marangya, namuhay sa sama ng city, at siya'y kinalat niya yung kanyang pera, nagpunta sa lahat ng mga hotels doon, nagpasaya siya, kumuha ng iba't ibang mga babae, lahat masaya siya. Isang araw, naubos ang pera niya, nahiya siyang bumalik sa hari. Nagtrabaho siya. So doon siya sa isang farm, doon sa buri, tagalinis ng mga kain ng kabayo, ng mga baka, kalabaw, ng mga kabayo, at mga donkey. At minsan, nagsasuffer siya sa buto, umahati na lang siya sa pagkain. In paraphrase, umakain na lang siya hati na lang sila sa dayami ng kabayo. Na-realize niya ako. Doon sa hari, doon sa aming lugar, never ko naranasan to. Pero nahiya naman akong umuwi, dahil ginawa ko ng aking kayamanan. Subalit, ang ginawa ng lalaking ito, naglakas loob siya. Sabi ko, I don't like this kind of life. So, he gave up that kind of situation, bumalik siya, nagpakumbaba siya. Humingi siya ng tawad sa kanyang ama, at ang kanyang ama, na imbis ang ibang mga gulang ay itagwa siya, ang kanyang ama ay nagpatawag sa kanyang mga ibig sabihin at sinabi, bigyan niyo ng magandang baro, singsing, sapatos, damit ang aking anak sapagkat siya'y patay na. Muli siyang bumalik at ipaghanda siya na sa piging. Kaya, in other words, tinanggap siya ng Panginoon. At pagkatapos, ay siya'y pinatawad. Inintay, minelkam, niyakap, at pinatawad. Ganun din sa ating amang sumasalubing. Next slide, please. That's why it's called prodigal son. And Jesus Christ as Savior and Redeemer, Jesus came to one purpose. Tandaan nyo, not to condemn us, hindi para usigin tayo. Jesus came to save us from sin. And that is found in John chapter 3 verse 16. For God so loved the world that He gave His only, isa lang yan, begotten Son, only begotten Son of God, and whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Why Jesus died for us? Jesus freely offered Himself on the cross to His death to pay the price of your sin, my sin, our sin, and reconcile us with the Father because of the original sin. And He conquered death because the wages of sin is death, and that death, He faced that death and conquered that. And after that, we experience, those who believe, will experience open heaven. Ibig sabihin ng open heaven ay grasya, mercy, pagpapala. Amen? And Jesus is the new Adam.
So si Adam or si Adan, nagpunta dito sa lupa, nilalang ng Diyos, pero nagkasala. And this is the second Adam where Christ brings life. At makikita yan sa Romans chapter 5, 1 to 5. And it explains there beautifully that Jesus' death, hinangot niya tayo sa pagkakaimbargo natin sa impyerno. Where sin is abounded, grace abounded all the more because of the Lord Jesus Christ. Next slide, please. So, arrow down. Press na yung arrow down niya. So, this is the Paschal mystery. No? So, passion, death, resurrection, and ascension. Ito yung lagi natin sinasabi sa misa. Passion ni Jesus Christ, kamatayan niya, muling pagkabuhay, at ascension niya. No? So that is the gift, free gift from God. And we receive that gift through our faith. And that received through grace. Next slide, please. Now, we have, as a Catholic, we have the sacrament of reconciliation. Amen? We have 7 sacraments, right? And one of the sacraments there is the sacrament of reconciliation. Jesus gave the apostles authority to forgive sins. Sino itong mga apostles na ito? Ito yung ordained, mga pare, na whose sins you forgive are forgiven them. So John 22 to 23, makikita natin yan. So kaya nga, meron tayong tinatawag bilang mga Katoliko sa pare. Ito lang ang problema. Ayoko mag-confess kay Father. Kasi pagkaibigan kami, mabubuko niya ako sa mga kasalanan ko. Mga kapatid, okay lang yon. Kung hindi kayo komportable, maraming simbahan na Catholic Church, pwede kayo na hindi nyo kilalang pare, doon kayo mag-confess. Amen? Kasi sa iba, ay wala nang dumali sa pare. Doon lang kayo diretso kay Jesus. Well, mas masarap kung maririnig mo yung absolution. Eh, sino absolution? Yung narinig mong pinatawad ka na ng Panginoon. Amen? Amen. Kasi yung guilty yung guilt conscience nandito pa. Kaya, we have the priest. May mga pare, the priest acts in the person of Christi. Kaya tinatawag silang persona Christi. So, it is Christ who forgives through grace. So, ito yung 5 paraan or steps of a good confession, examination of conscience. Pag ready ka na, punta ka sa simbahan, may secretary dyan, may Our Lady of Arabia, examination of conscience. Kaya, dito, sarado natin yung pinto, doon ako sa loob dito, huwag mo sabihin yung pangalan mo, basta ay mag-message, magko-confess ako, Father, ako, magsigawan tayo, huwag mo sabihin, okay, bulong mo na lang, no? So, contrition, dapat, handa ka, talikuran, sisisip ka na. Pangatlo, confession, you say from your word, lips, mouth, Father, nagnakaw ako, Father, nag-cheat ako, Father, na ganito. Nag-kinonfess mo na. Ngayon, penance, sabi ng pare, o sige, bibigyan ka ng gagawin mo, ang tawag doon, penance. So you say, 3, Hail Mary, then 1 Our Father, and then after that, then the Father, the priest, will give you an absolution. Kaya doon sa misa, doon sa Sacred Heart o sa mga simbahan, dapat alam nyo, mga Katoliko, that you have to prepare yourself kung nagkasala ka man na mortal opinion or ano. There is a time for the priest to hear your confession. Amen? So, hindi lang natin nagawang kaugalian iyon. But sa simbahan, tinuturo yung itong pamamaraan. Next slide, please. I'll be very quick. Ito ngayon ang bunga ng confession. Friendship with God, yung relationship natin, bumabalik. Peace of heart, nagkakaroon tayo ng kagaanan ng loob. No? Grace, yung bumabalik, yung biyaya, yung grasya, yung sanctifying grace is renewed and strengthened. Spiritual strength, willing strength to resist future temptation. Dahil nasabi mo na yun, nakonfess mo na, in the future, yung temptation bumalik, ma-strengthen ka na. And reconciliation with the church. Bumabalik ka, nare-restore ka in full communion with the body of Christ. Okay? Now, the practical application of that is you pray every day. Nagdadasal ba kayo araw-araw? Yes, Okay. Lord. So,
examine your conscience each evening bago matulog. So, hindi mo alam, baka ayun ang huling gabi mo. Kaya lagi bago matulog, magdasal ka, no? Para pag pinangungod naman, malinis ang konsensya mo, no? Oh. Ngayon, receive the sacrament of reconciliation regularly. So, sacrament of reconciliation, so, i-try mo, pumunta ka sa simbahan, maraming pari doon, kung ayaw ng Pilipino, may India, may Arabic, may... Oh. So, doon, subukan mong pumunta sa karto doon na confession box. Oh. Forgive others as God forgives us. So, masarap din magpatawad sa mga taong nagkasala sa atin. Tandaan niyo po yun. Kasi, para mas madali tayo patawarin ng Diyos. Amen? And then, trust in God's mercy no matter how great your sins. Okay, next please. Okay. So ito, discussion ito yung gagawin basically nila Sister Eliza pag wala ako. Ito mga question na to. What is the difference with binyag? So this is just a review question. Ano bang pinagkaiba ng binyag at mortal? Binyag, simpleng mga kasalanan. Yung mortal, ito yung mga grade na may alam ka, talagang sinadya mo. No, ito minsan hindi mo sinasadya yung binyag. And why does God continue to forgive us even when we repeatedly fail? Because of His mercy and grace towards us. Amen? Dahil mahal kayo ng Diyos. Why is Jesus the only Savior? Bakit si Jesus lang qualified? Dahil siya'y walang kasalanan. Why do Catholics confess their sins to a priest? Because the priest is the one that is provided by the church dahil sinabi sa John 20, 22 to 23. Those who will forgive you, the heaven will forgive. Okay? How can frequent confession help us grow in holiness? Mas lalo tayong mapapamahal sa ating pananampalataya at makikilala natin ng Panginoon. Dahil makakaramdam tayo ng kakaibang experience at pakiramdam. Amen? Next slide please. Okay, so ito yung mga key catechism references natin. CCC 38541, the fall of original sin, the sacrament of reconciliation, sin, grace, and justification, Christ saving death. So itong katuruan ng aking simbahan. And our memory verse, huwag itong kalilimutan, memorize nyo 6:23. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Christ Jesus our Lord. Amen? Magsitayo po tayo para sa ating pananalangin at nawa mga kapatid ang ating series number 2 ay nagbigay sa atin ng kaunawaan tungkol sa kasalanan at kasalanan natin sa Diyos. Hindi upang pusigin tayo o hindi ma-feel uncomfortable tayo, hindi maunawaan natin at ang pagkaunawa ay nag-ibigay sa atin ng karunungan. At ang karunungan na yan ay magbibigay sa atin ng kabanalan. May I request everyone to please bow down our heads and close our eyes as we close our session with a prayer. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, we thank you for your endless mercy and love. Though we have sinned and fallen short of your glory, you sent your Son, Jesus Christ, to save and redeem us through His death and resurrection. Help us to recognize our sins with humility, seek your forgiveness with sincere hearts, and trust always in your mercy. Father, strengthen us through the sacrament of reconciliation so that we may grow in holiness and become faithful witnesses of your love. May the Holy Spirit guide us to live each day in your grace and to extend forgiveness and compassion to others. We ask this through Christ our Lord. Amen. As we remain standing, okay, please give God a round of applause. Let us sing the song, I'll give praise. So as our closing prayer, as our closing praise, let's sing this song. Let us praise the Lord, praise God by His grace and mercy. And let us make this as our prayer as we end our today's session.
I sing praises to your name. Let this be your prayer. Oh Lord, Praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. One more time. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Salamat o Diyos sa iyong Oh kabulihan, Lord, sa iyong for your pagpapakalat sa amin, name is great sa iyong and biyaya. greatly Sa iyong to awa. be praised. I sing praises. I sing praises to your name. You are worthy to be praised. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Sing it again, everybody. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Dumako po tayo sa ating panghuling pananalangin, sa healing, and hope, prayer. Dakilang Diyos, una sa lahat kami nagpapasalamat sa aming narinig na tunay na kami ay binigyan mo ng awa at ng biyaya. Patuloy, Panginoon, na sa aming natutunan ngayong araw. Wagamang ito magsilbing knowledge bagos ay sa buhay namin, maunawaan namin at magawa namin ang dapat para sa iyo. Salamat, Panginoon. Ngayon po'y dumarako kami, Panginoon, sa iyong mayamang biyaya upang ipanalangin ang aming mga kapatiran. Tinatas ko po sa iyo, Panginoon, sa mga oras na ito, ang kapayapaan, Panginoon, sa lugar ng Middle East. Sa rehiyong ito, Panginoon, patuloy ng iyong kapayapaan ng siyang maghari sa mga bansa na may mga alitan, may mga di pagkakaunawaan. Ilagay mo sa puso nila ang iyong pag-ibig, unawa, upang nang sa gayon, Panginoon, ay hindi galit, hindi puot ang maghari sa kanilang mga puso pagpus ang mayaman mong biyaya, awa, at pangunawa. Salamat, Panginoon, sapagkat tunay na dinirinig mo ang aming pananalangin. Bigyan mo rin po ng kapayapaan ng buong mundo, lalo na sa panahon na itinuturing namin mga huling panahon. Ang kahirapan ay laganap hindi lamang sa mga bansang developing countries, maging sa mga bansang hindi apektado o sa mga bansang apektado ng kaguluhan, bunga ng regional crisis dito sa Middle East. Patuloy yung Panginoon na ang kapayapaan ay maghari sa buong mundo. Ang mga leader na itinalaga mo ay manguna sila para sa kapayapaan at layunin mo na ang kapayapaan ay maghari sa ibabaw ng mundo. Kaya din po, Panginoon, itinataas ko sa iyo ang babae at lalaki na narito, Panginoon. Hindi ko man alam ang kanilang mga prayer requests specifically, pero kilala mo sila, Ama. Dalangin ko, Panginoon, na buksan mo ang iyong
pandinig, sa kanilang mga panalangin, pabulungan, o sa kanilang panalangin sa isipan. Ano man ang kanilang pangangailangan, Panginoon, tulad ng kagalingan, kung sila may karamdaman, o kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas ay may sakit, karamdaman, patuloy na iyunag mo ang iyong mapagpagaling at mapaghimalang kamay sa kanila at sa kanilang mga mahal sa buhay. At padaluin mo ang kagalingan, Panginoon. Banal na Espiritu, manguna ka, kumilos ka, padama mo sa kanila na ang kagalingan ay yun ang pinakaloob sa kanila. Salamat, Banal na Espiritu, sapagkat tapat ka lagi na kami samahan. Dalangin din po namin, Banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Ano man ang kanilang pangangailangan personal, sa trabaho, sa pananalapi, sa kabuhayan, patuloy na abutin mo ang kanilang agad-agpuin ang kanilang pangangailangan. Sa pangalan ni Jesus. At kaya hindi po, Panginoon, last but not the least, patuloy na ipadama mo sa kanila ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong banal na presensya saan man sila dumako, Panginoon. Iingatan mo sila, hindi pababayaan, huwag mo silang pabayaan, Panginoon, bagkus ilayo sa lahat ng kapahamakan at patuloy na bigyan mo sila, Panginoon, ng awat biyaya sa bawat araw. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin sa ngalan ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at amen. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen and amen. Huling awitin po natin yung masaya. Ano yung unang kanta natin? Halina't sama-sama bilang patatapos. Sister Eliza, Sister Michelle. Sister Eliza. Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palapag ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabing Diyos ay buhay. Isa pa! Halina't sama-sama, purihin natin siya. Halina't sama-sama, awitan natin siya. Palapag ang iyong kamay, itaas at ikaway, lahat ay magsabi Diyos ay buhay. Diyos ay buhay! Ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagay, kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pasalamat. Nagbabalak sa Kanya. Sumigaw, nakagalak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw, nakagalak, ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Ang loob niya ay kapayapaan, ang loob niya ay kagalakan, ang loob niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagay, at ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba.
Tonight